Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-453 na kabanata, ang ambush. Pagkatapos nilang magtanong, isang lalaki ang nakita nila sa ilalim ng poste ng ilaw, ang lalaki ay pinaglalaruan at pinapaikot ang patalim sa kanyang kamay. Mr. Alex, mukhang alam mo na darating kami, wika ng lalaki. Nagkibit balikat si Alex, tumingin sa patalim, nagtanong, ano ang kailangan nyo, at alam mo ba kung ano ang gagawin mo dyan? Ang lalaki ay bahagyang nanginig, umabante ng kaunti, upang masinagan ng ilaw ang kanyang mukha. Ito ay matangkad na binata na nasa edad 20 mahigit, mapanganib, at pinapaikot ang patalim sa pagitan ng mga daliri ng mabilis, na parang lumulutang. Alex, wika nito, ang dahilan ng pagpunta ko ngayon, ay para patayin ka, naiintindihan mo ba? Naiinis na ngumiti si Alex, mukha kang nakakatakot, at may kumpiyansa. Sigurado ka ba na magagawa mo iyon? Alam ko na hindi ka nag-iisa. Ang binata ay hindi sumagot, bumalot ang matinding katahimikan sa kanilang paligid. Sa matalas na pandinig ni Alex, nararamdaman niya ang mga mababaw na paghinga na nagtatago sa gilid ng kalsada, mula sa damuhan. Narinig ko na may tinalo ka na 7 mandirigma sa Central District, mukhang magaling ka makipaglaban, ngumiti ang lalaki, at 3 pang kalalakihan ang lumabas mula sa dilim. Mr. Alex, hindi ito maganda, gusto mo ba akong tumawag ng mga pulis? Si Celia ay nasa gilid, elegante ang damit, at suot pa rin ang high heels, at nakatikom ang kamay sa lamig, hindi makakalaban ng maayos. Si Ethan ay kinakabahan din, at medyo tulala. Sino kasigaw niya sa lalaki? Dahil kilala mo si Mr. Alex, alam mo ang kanyang kakayahan at lakas. Umalis kayo sa daraanan, hindi ito ang lugar para umasta kayo na matapang, o magdurusa kayo sa kahihinatnan. Tumawa ng malakas ang mga lalaki. Ang medyo mas matanda na may pulang skirt sa ulo ay si Levi Thornton, umabante ito at ipinakita ang mukha. Ethan, wika nito, sa palagay mo ba ay hahamunin namin kayo, kung hindi kami lubusang handa? Kilala namin kayo ni Colonel Celia, at wala kaming pakialam, madali lang sa amin ang patayin kayo. Namutla ang mukha ni Celia, dahil sa pagmamaliit ng mga lalaking ito, kilala silang lahat nito, at hindi natatakot. Si Alex ay sumabat, ganoon pala, ang mga tauhan ng Thornton family ay narito na. Ang pamilya Thornton sa isip ni Celia, kaya pala hindi sila natatakot. Nagpatuloy si Alex, kahit si Ash ay hindi ako natalo, ano ang naisip nyo kung bakit makakaya nyo ako? Bibigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon, o pagsisisihan ninyo itong lahat sa huli. Hindi lang kami basta tauhan, kami ang pamilya Thornton mismo, malamig na sagot ng lalaki. Ako si Conrad Thornton, at lolo ko si Ash. Natalo mo lang siya dahil matanda at mahina na, siya ay may injury kaya hindi na makadepensa ng maayos. Alam ko na mas mahusay ka sa akin kung maglalaban tayo ng one-on-one, kaya sabay-sabay kaming lalaban, at walang paraan na ikaw ay makatakas. So, nagplano kayo ng ambush, para patayin ako, ngumisi si Alex. Patatawarin namin ang iyong buhay, kung luluhod ka sa aming pamilya. Si Conrad ay humakbang muli pasulong, kung tatanggihan mo magsisisi ka. Bakit nakikipag-usap ka sa kanya ng matagal, labanan mo na lang siya, wika ni Polly. Tumingin at ngumisi ito ng masama kay Celia, at sinabi, ako na ang bahala sa babae, hindi ka naman masasaktan kung mabubugbog ang babaeng maganda. Mayabang na nagtawanan ang mga lalaki, naniniwala na hindi makakatakas si Alex sa kanilang lahat.
Si Alex ay biglang nainis, lahat kayo ay dapat parusahan, dahil sa hindi ninyo pagrespeto. Sa mundo ng martial arts may patakaran, at pakikipaglaban ng may dangal. Ang lolo nyo ay natalo sa isang patas na laban, umaasa ako na mapag-usapan natin ito ng maayos, pero mukhang gusto nyo talaga ng laban. Sasagot sana si Conrad, pero sumabat si Levi. Masyado kang maraming sinasabi, lumakad ito palapit kay Alex kasama ang iba, handa ng lumaban. Si Ethan ay huminga ng malalim at pagkatapos ay nagmadali sila ni Celia pumunta sa harapan ni Alex. "Diyan lang kayo," wika ni Alex na hindi na tumingin sa kanila, nag-focus ito sa mga lalaking nakapalibot sa kanila. Nararamdaman ni Celia ang galit at hindi pagiging masaya sa pakikialam nila. "Problema ko ito," madiin niyang wika, nasapilitang nagpa-atres kina Celia at Ethan. "Hindi ko kailangan ang tulong nyo." "Hindi ito maganda," bulog ni Celia, nag-aalala. Unang kumilos si Conrad, ibinato ang kanyang patalim, diretso ito sa hita ni Alex. Plano nilang mapabagal si Alex, sa kanila uunti-untiin, hanggang hindi na ito makalaban. Ang patalim ay diretso sa hita ni Alex, pero nagulat ang binata, hindi ito tumalab. Imbes na masugatan, tumalbog lang ito, at bumagsak ng malakas sa kalsada. Tumingin lang ito sa kanyang patalim, hindi makapaniwala. Siya ay kilalang mahusay sa pagbato ng patalim, at hindi ito ordinaryong patalim, gawa ito sa espesyal, pinaghalong metal zinc, nickel, at alloy. Madali itong tatagos kahit sa bakal. Kumpiyansa siya na mapapabagal nito si Alex, pero kung nakatayo pa rin si Alex, ibig sabihin mas malakas pa ito, kaysa sa kanyang inaakala. Kumabog ang dibdib ni Conrad, at tahimik na umatras ng ilang hakbang. Ang ibang mga lalaki ay hindi nagbago ang isip. "Lusubin natin," wika ni Levi kay Jackson, na magaling sa hand-to-hand combat. Itinulak niya ito palusong, umaasa na mapapabagsak si Alex sa mabilis na suntok. Nagpakawala ito ng suntok na parang isang cannonball, kaya nitong hamati sa hangin ng mabilis, may tunog na parang kidlat, at ramdam ni Alex ang puwersa. Ginamit ni Jackson ang kanyang binti, upang maitulak siya ng mabilis kay Alex, tulad ng isang pinakawalan na palaso. "Tingnan natin kung makakaya mo ito," kumpiyansang isip niya. Excited siyang ngumiti, pero mabilis itong nawala, nang tumama na ang kanyang suntok sa dibdib ni Alex. Para siyang sumuntok sa isang matigas na pader, imbes na bumagsak si Alex, siya ang namilipit sa sakit. Paano nangyari ito? Nanlaki ang mata niya sa takot, habang hawak ang masakit na kamay. Bago pa siya makagalaw nakaganti na si Alex, isang malakas na suntok tulad ng ginawa niya. Ang suntok ay katulad lang sa mga ordinaryong tao, ngunit mas malakas ang impact. Huli na para kay Jackson ang umilag, nagawa lang niya umilag ng kaunti sa gilid, bago tuluyang tamaan ang kalahati niyang katawan. Sumigaw siya ng malakas, tumalsik ng 7 o 8 metro bago bumagsak. Namilipit siya sa sakit ng kanyang muscle, ribs, at dibdib ay parang durog na. Hindi makapaniwala ang mga lalaki, nakatingin sa pinsan nilang namimilipit sa sakit, ang kumpiyansa nila kanina, ay hindi na makita sa kanilang mukha. "Umalis ka dyan," sigaw ni Levi, sa na-distract na si Polly. Si Polly ay tumingin kay Levi, pero sa halip ay lumapit si Alex sa kanya. Si Alex ay sinuntok siya ng malakas sa tiyan, naramdaman niya ito, at tumiklop sa sakit, at parang luluwa na ang kanyang puso, tumilapon paitaas ang kanyang katawan ng ilang metro. Si Alex ay umapak ng malakas sa lupa, at yumanig na tulad ng lindol, umuga ang puno, poste ng mga ilaw, at patay sindi. Ang flooring ay nag-crack, lumikha ng malaking butas, kung saan nakatayo si Polly.
Bumagsak ito sa gilid mula sa itaas, kumapit sa hangganan, upang hindi mahulog sa butas. Malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang likod, habang malakas na humihiyaw. Pinilit niyang umakyat, ngunit patuloy na nadudulas ang kanyang kamay. Si Alex ay lumakad palapit, tumingin pababa, at itinaas ito sa pamamagitan ng kwelyo, at inihagis. Isang malakas na sigaw muli ang narinig, bago naglaho ito sa dilim. Ang mga lalaki ay nakatayo sa kabilang dulo ng butas, tulala, habang pinapanood ang kanilang pinsan na nahuhulog. Pansamantalang nakalimutan nila si Alex, tumalon si Alex mula sa kabila, at bumagsak sa kanilang harapan. Hanggang dito na lamang po muna, at maraming salamat po sa pakikinig. Maaari po bang humingi ng suporta, para sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.